Muling nagbabala ang Department of Migrant Workers sa mga Pilipino at OFWs hinggil sa mga iligal na recruitment schemes na kaliwat ka ng nagkakalat online. Kasabay nito, nilagdaan ng DMW at Department of Trade and Industry ang isang Memorandum of Agreement na layong suportahan ang mga negosyo ng balikbayan OFWs. May balitang A to Z si Naomi Almohano. Kung kayo'y magdududa, dapat magduda sa kaharap nyo na taong nagre-recruit sa inyo. Iyan ang paalala ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak sa mga Pilipino at OFW sa kaliwat ka ng panloloko online, partikular na sa mga illegal recruitment schemes na patuloy na ng bibiktima. Kamakailan lang kasi isang grupo ng mga Pilipino sa Nigeria ang nabiktima ng third country recruitment, isang modus na inaabot pa sa ikatlong bansa ang pag-recruit ng mga naghahanap ng trabaho sa abroad. Klase raw ito ng human trafficking kung saan pinangakuan ng mga biktima na mabilis na mapoproseso ang kanilang working visa pagkadating pa lang sa naturang bansa. Itong third country hiring, ang system naman ito dito sa Pilipinas. So third country, meaning tatlo ang bansang involved. Una, yung bansa natin kung saan nagmumula ang ating OFW, i-recruit siya sa pangalawang bansa. At mula doon, dadalhin siya sa pangatlong bansa. Sa talaan ng DMW, ang recruitment lamang nandun sa pangalawang bansa. Ayon pa sa ahensya, siguraduhin mo ng totoo ang job offer na iniaalok at maging maingat sa mga kondisyon nito, lalo na kung may kailangang bayarang pera. Kapag daw kasi may pera nang hinihingi, kahit online pa lang nakakausap, tiyak scam na ito. Dapat siguraduhin lisensyado siya at ang employer accredited ng DMW, merong work visa, may kontrata, hindi nananaga ng pera, mas lalo kayong magduda kung online ang alok at hindi nyo nakikita at all kung sino yung tao. Magtanong sa ating Migrant Workers Office, magtanong sa 1348 hotline, kung nasa ibang bansa, 6321348, bago pa man pumatol sa tinatawag na third country hiring. Payo pa ni Kakdak, agad na i-report sa kanilang tanggapan ng mga ganitong tagpo nang maiwasang may Pilipino na namang mabibiktima. Samantala, inilunsad naman ngayong Martes ng DMW at Department of Trade and Industry ang joint project nitong Buy Local by OFWs na layong isulong at palakasin pa ang mga negosyo, produkto at serbisyong hatid ng mga Pilipino at OFWs. Bahagi ito ng Memorandum of Agreement na pinirmahan ng dalawang ahensya na layong bigyan ng access ang mga OFW sa mga entrepreneurial trainings, seminars na magpapataas ng standard ng kanilang produkto at serbisyo. Bahagi rin ng proyektong ito ng reintegration service ng DMW para sa mga Pinoy na umuwi ng bansa at maging para sa mga kababayang na-repatriate. The shared vision of this MOA pushes for an empowered MSME sector. May mga ilalaan din na loan applications para sa mga balak magnegosyo, palakihin ang kanilang negosyo at mag-franchise ng kabuhayan. The products of the OFW families can be showcased in the DTI trade fairs, which will open the doors for new markets and potential customers. Umaasang DMW at DTI na sa tulong ng kasunduan at proyektong ito, maipakikilala sa global market ang produktong Pinoy at hindi nakakailanganin pa ng mga Pinoy na mangibang bansa para kumita para sa kanilang pamilya. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.